Magandang umaga mga kapatid. Pinawalun po namin ang inyong pakikipahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ka-23 linggo sa karaniwang panahon. Apostolid po tayo. Panginoon ang aming buhay, Ikaw ang landas at katotohanan. Laging hinirang sa'yo'y nagpupugay, sumasamba. Apostolid po tayo. Panginoon ang aming buhay, Ikaw ang landas at katotohanan. Laging hinirang sa'yo'y nagpupugay, sumasamba, nag-aalay buhay. Ikaw ay tumawag, kami natimatya, tinig mo'y aking narinig. Ikaw ang daan, ang katotohanan, ang buhay at tanging landas ng kaligtasan. Panginoon ng aming buhay, Ikaw ang landas at katotohanan. Laging hinirang sa'yo'y nagpupugay, sumasamba, nag-aalay buhay. Ikaw ay tumawag, ako'y nagmatya, tinig mo'y aking narinig. Ikaw ang daan, ang katotohanan, ang buhay at tanging landas ng kaligtasan. Panginoon ang aming buhay, Ikaw ang landas at katotohanan. Laging hinirang sa'yo'y nagpupugay, sumasamba, nag-aalay buhay. Ikaw ay tumawag, ako'y natimatya, tinig mo'y aking narinig. Ikaw ang daan, ang katotohanan, at buhay at tanging landas ng kaligtasan. Panginoon ang aming buhay, Ikaw ang landas at katotohanan. Laging hinirang sa'yo'y nagpupugay, sumasamba, nag-aalay buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo. Minamahal mga kaibigan, ipanalangin po natin sa banal ng isang ito ang bawat isa na ay nakakatipon, kaya din ang ating buong mag-anak. Ipanalangin din po natin ang lahat ng mga intensyon inialay at ang intensyon ng bawat isa na ay nakikibahagi sa banal ng pagdiriwang. At upang tayo ay maging marapat na sa pagdiriwang na ito ay gumanap, hihingi natin sa Diyos ng awa at patawad ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Buong kababaang loob nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
magpalibayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan.
araw-araw ang lahat ng mga Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta at napapasok na siya ng pintuan ng lungsod. Nakita niya ang balong na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam mo ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at patatak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Umayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay mararapating papatakip ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoon purihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoon purihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos ng hukom. May pagkain handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko purihin, ang Panginoon purihin. Pinalaya niya ang mga nabihag. Isinasauli paningin ng ulan. Lahat ng inaapi ay tinataas. Ang mga hinirang niya ay hinihinga. Kaluluwa ko purihin, ang Panginoon purihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila ay doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinitigil niya. Kaluluwa ko purihin, ang Panginoon purihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko purihin, ang Panginoon purihin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon, nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon, may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit, minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili. At iyan, sapat na. Kundi gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanya inihandog. Itinangga sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang pagpungko. Gayon din naman, si Kristo ay minsang inihandog bilang haing upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan,
kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsigaling po tayo. Hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at alhika. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagpupuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pangdangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ang naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. So magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much. Sa Ebanghelyo ho ni San Mateo at ni San Lucas, hindi po natin ito makikita. Sa Ebanghelyo ni San Juan at ni San Marcos, makita po natin doon tinatawag natin sa Ingles na Beatitude. At ang isa po doon sa Beatitude na ito ay walang iba kundi, how blessed are the poor in spirit. The reign of God is theirs. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Mapapasa kanila ang kaharian ng Diyos. Sa Ebanghelyong aking ipinahayag sa inyo, the poor widow's faith strongly proclaims a truly peaceful and dignified life. So mga anak, huwag natin ipupubli at kahihiya ang karuhaan. Huwag natin ipupubli at ikahihiya ang karuhaan. Because, as I have said, and I will repeat it, the poor widow's faith
in the gospel that I have just proclaimed to you a while ago proclaims a truly peaceful and dignified life. Ano ho ba itong buhay ng isang tunay na dukha? Tatlong bagay po, mga anak. No? As I used to say in the past, in my previous homilies, and you have heard this from me, ang isang tunay o ang isang buhay na tunay na dukha ay ito. Ito'y buhay na tapat, totoo, mapagkakatiwalaan. As I used to say, there is nothing so beautiful that man can ever possess in this life than being honest, truthful, and trustworthy. Kung ito'y taglay-taglay natin sa ating mga puso at sa ating buong pagkatao, sinisigurado ko sa inyo, nasa sa ating puso ang Diyos. At ang Diyos ay nakakita na ng buwan sa ating puso, sa ating mga kaluluwa. That is the first. Ang dalawa ho, ang buhay ng isang tunay na dukha ay taos-pusong nagbibigay. Taos-pusong nagkakaloob. Walang takot, walang kayabangan. Nakita natin in the gospel the comparison that Jesus observed. So kaya ito, the poor widow's poverty or faith provides a striking contrast to the pride and pretentiousness of those who proclaim that they are rich. Hindi ko sinabi doon sa mga mayayaman, kasi mayaman dito ako. Doon sa nagpapahayag na sila'y mayaman. So, again, the poor widow's faith provides a striking contrast to the pride and pretentiousness of the rich. At ang pangatlo ho, ang buhay ng isang tunay na dukha ay walang iba kundi buhay na pananampalataya. Walang takot, malaya, punong-puno ng pag-asa. As we have heard from the gospel, sabi nga ng ating Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ipinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Beautiful, no? And Jesus can see beyond physical, because Jesus can see what is in the heart, what is in the soul, what is inside. Bigyan po, to conclude this short reflection, bigyan po kayo ng isang experience in Pandakan. Yun yung aming simbahan. We just celebrated our 300 years as a church, as a parish. Ito ay malapit sa release ng tren. At isang araw, when we are about to take our lunch sa convent, may tumimbrilo. So, binaba ko siya. At pagbaba ko, isa kong parishioner kung sa may release ng tren. Si Nanay Siling. At may dala ko siyang isang kasirola, malaking kasirola.
matapos makapag-bless siya sa akin, sabi niya sa akin, Father, may dala po akong tinola para sa inyo. Sabi ko, thank you naman ho. Sabi ko, bakit birthday niyo ba? Sabi niya, hindi ho, Father. Kahapon ho, birthday ng apo ko. Pero hindi naman ho kami naganda, wala naman ho kami maganda. Sabi ko, bakit na may dalang tinola? Kasi ho, Father, nakakahiyaman mo sabihin sa inyo. Pero ito totoo. Kasi birthday ko kahapon ng aking apo. Ang ginawa ko, tinayang ko sa wedding. Yung birthday niya, at kumama ako. Nanalo po ako ng 4,000 pesos. So kaya ako, nagtinola po ako ng 5 kilo, binigyan po yung aking mga kapitbahay, tapos pinanahan mo ngayon dito, kasi napansin ko, masama ko yung inyong boses, dinamihan po yung luya niyan, kaya habang mainit, higupin niyo po. At hindi ko sa iyo, nilagay ko, papaya ko, tapos sinamahan ko po ng dahon ng sili. Beautiful, no? So, tumama na sa wedding. At nanalo ng 4,000. Tapos sabi ko, maraming salamat po sa inyo. Tapos bago siya umalis, inabutan niya ako ng sobre. At sabi niya, Father, pakibigay mo sa simbahan at pakimisan nyo na lang po ang ako po mamayang hapon pag nagmesa kayo at ang aming mga buong pamilya. Mga anak. So mga anak, sasabihin po sa inyo ang katotohanan nito. Ano man mo ang ating ipinibigay. At ang ipinibigay mo natin ay hindi lamang isang bagay na tangible. Maaring ito ay salitang ating binibiwan o ngiti na ating pinagkaloob sa ating kapwa o isang regalo o tinola o sa ebanghelyo, 2 kusing na ipinagkaloob ng balo. Wala na. Whatever we have, whatever we give, proclaims 3 things. Ang laman ng ating puso. Pangalawa, ang larawan ng ating puso. At pangatlo, kung sino tayo. Please remember that. Whatever we give, at ulitin ko, hindi lamang po ito bagay. Ito'y maaaring salita na binibigyan natin. Mali o tamang gawain na ginagawa natin laban sa ating kapwa. Or material na bagay o tinola ni Nanay Siling o 2 kusing na makain tayo sa Ebanghelyo. Whatever we have, mga anak, it reflects 3 things. The picture of our heart. What is in our hearts? And it speaks so eloquently of who we really are. May God bless us all. Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya sa isang Diyos, ngunit tatlo sa pagkapersona, at sa simbahan sa ating ay patuloy na gumagabay tungo sa kaharian. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkatawang tao siya lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinato sa krus ng tayong libing, nilao sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katong araw ng buhay ng pagmuli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat,
Tuon ang unang parilyo at hukom sa nabubuhay at ang namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Pinasisigla ng mga papuri ni Jesus sa hawak na abuloy ng mahirap na balok. Manalangin tayo para sa lalong dakilang pagkabukas pala para sa ating sarili at lahat ng sangkatauhan. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Para sa Santo Papa at lahat ng mga pinunong relihiyoso, nawa sila'y laging maging maninning na halimbawa sa pakikitungo nila sa mga dukha at api. Manalangin tayo. Para sa ating mga pinunong pambayan, nawa ituring nila ang kapangyarihan bilang isang pagkakataong makapaglingkod sa pamayanan sa halip na isang bukal ng karangalan at pakinabang para sa kanilang sarili. Manalangin tayo. Para sa mahihirap sa ating bayan, magkamit nawa sila ng matibay na tulong ng pamayanan habang sila namay nakikiisa rin sa lalong nangangailangan sa kanila. Manalangin tayo. Para sa lahat ng biktima ng mga natural na pamiminsala at mga walang tahanan, nawa agad silang matulungan sa kanilang kasalukuyang pangangailangan at magtulungan sila sa kanilang marangal na pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Para sa ating lahat, nawa tayo'y matulungan ng taon ng mga mahihirap na magbigay ng ating panahon, talento, at yaman ng taos-puso para sa kapakanan ng simbahan at ng mga taong nangangailangan. Manalangin tayo. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami maging sukasalan. Panginoong Diyos, gawin mong dalisay ang aming hangarin at palawakin ang aming malasakit upang tuwi na aming tularan ang pagkabukas palad ni Jesus na naghandog ng kanyang sarili para sa aming lahat at ngayon nabubuhay at nag-aari magpasawalan ng lahat. Amen. Magsiupo po tayo. Panginoon Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Magsigawan ng lahat. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo, paghali ang lahat ayon sa kalooban mo. Magtutuloy
Patnubayan mo, paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, daling katalima ko. Ipagkaroon lamang ang pag-ibig mo, ang lahat kataligdan ko. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magpudos ka, Panginoon ko, daling katalima ko. Ipagkaroon lamang ang pag-ibig mo, ang lahat kataligdan mo. Manalangin tayo mga kapatid upang dumating pag-aalay ng alak at tinapay kasama ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa walang niyang narangalan sa ating kapanalugan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at iwa. Itinaas natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa tipid palayain, kaya siya'y ginalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kampi ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang ikunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang muling pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiulit po tayo. Ama namin panalo, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang palis. Muli kami ang pinasalamatan. Pagod ang palis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang iban. Ang aking dugo ay upubos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsigaling po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, namin ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, namin mga iyong simba ang naganap sa buong daigdig. Muspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, kasama ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang iyong mga anak na tinipon mo ngayon sa mahal mong harapan. Gawin mong kami maging ganap sa buklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ina ni namin, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagpupili ng mga nakagagaling na upo sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sa dahilan mo, sa amin ang kagayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Ibigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala, para na mapagtawaran namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami kalindulot sa puso, pagkiyayaan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin o Panginoon na iligtas kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang pangangailangan at ang kapangalayan at ang kapurihan ng kapayapaan. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Narito ang poder ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong sa Kanya ay tumatangka. Panginoon, hindi ako nakakarapat at magpatuloy sa iyo, ngunit sa pangalan ng kagayan ako. Naway ingatan tayo ng katawan ng dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ako,
Magsandali po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw namin ang naloob ang pananampalataya at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat at ating nasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay hinihingi kami ng tulong o aming pagkamulat sa napagandang pagkawasak na pamilihan ng kaloob niyo sa amin. Bunga ng alawang ang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban niyo kami ng sapat na lakas upang maipalagan ang kalugian, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasalayaan, ang pagbibigay, sa karagyan, magkaroon po sana ng ayos na pagbubuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may ibang kaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihanin po sana namin ang mabuting balita. Turuan kami pumahina sa halip na kahinganin, mag-iikot sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karayaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kalwalhatian. Pahintulutan ninyo kami mag-itulutan ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria rin ng kapayapaan, Ipanalangin. magsibog pa tayo para sa ilang paalaman. So, una ho, no? I just want to respond to what is no? So, ito bang anak ang dahilan kung bakit the church encourages everyone for active participation in all liturgical celebrations. Nakatulad ko na nangyari ngayon, wala akong choir. So, hindi tayo pinay. Tayo makakanta pa rin. No? Dahil lalo na sa status ng inyong shrine, ito ay shrine, this is not a parish. Wala ko tayong permanente, parishioner dito. So, pag ayaw pumunta ng choir, no, wala tayong magagawa. Dahil volunteer lang sila. No? So, ayaw kong magbintang, hindi ko alam kung ito yung part ng decoration job
job na gusto nilang gawin dapat sa akin. Mga anak, hindi ko tayo politicians. Wala ko tayo sa politika. No? Ako, ay kayo na ho ang sasabihin ko na kung ayaw kong magbintang, no? Kung yun mo ay ganoon, anak, no? Ano bang ginawa mong mali sa inyo? Ano bang mali ginawa? Dahil kahapon o nung Manila, o Friday, Monsignor Glenn came and Father Jack Arada Faye. They were sent by Cardinal Tagle because there was a complaint raised Cardinal Tagle. Complaint against me. Pagdating nitong dalawang pari dito, sabi niya, ito Father ang tanong nila sa akin. Father Larry, may information ba? Yan yung mga parishioner dito, yung mga tao dito sa slide. Do they have formation? Ang pangalawang tanong, are they praying? Sabi ko, I'm very 4 months. That's the reason why, no, starting Saturday, sabi ko sa kanila, the 14th of this month, no, magkakameron, mag-o-offer ako ng 4 spiritual formation program. And it will run for 9 consecutive Friday, Saturdays. So, kaya yun po, no? Kaya sabi sa akin, Monsignor Glenn, okay, good. At walang anumang eleksyon at walang mga appointment or election of coordinators unless they undergo first spiritual formation. So, mga anak, pinakailangan po tayo dumating sa puntos na yun na pati ang Archdiocese will intervene simply because of your heart and interest, not you. So, mga anak, kayo na ho ang magkano, kayo na ho ang humusta. Kayo na ang humusta. Hindi ko ako naghahanap ng kakampi. Kahit ako lang ang mag-isa, as long as I know what I am doing is right at my moment. And secondly, no, this is the marching order of Cardinal Tagle. You go to exercise and put everything in its proper place. So, ano na po, no? Kasalanan po ba, no? Na sabihin ko doon sa mga, matawagan ko si Father Lilo at sabihin ko doon sa mga taong lumapit sa akin, kung talagang si Father Lilo ay nagpapahingi ng pera para sa kanyang parokya. Wala naman, binigyan daw si Father Lilo ng sino mang karapatan na manghingi para sa kanya at para sa parokya. So, mga natin ng mga bakal. So, ano mga anak, hindi ko ako kakandila ng presidente. Ako ay, habang linggo dito, na ginagawa ko, una, ang alam kong tamang gawin, at pangalawa, kung ano ko ang sinasabi sa akin ng aking obispo na nalagay sa akin dito. So, it's up to you. Hindi ko ako naghahanap ng kapamilya. No, nasa sa inyo. Okay, maraming salamat po. Ay, by the way, sorry, this coming Saturday, no, from 3 o'clock in the afternoon hanggang sa misa ng 5:30, we will start our formation program. Our first speaker is our very own Father Matthew. This is how the afternoon, Saturday afternoons will flow. At 2:30, we will have our General Assembly dito po sa ating simbahan. Tapos 3 o'clock will be the praying of the Divine Mercy Chaplet. Tapos 3:30 will be the conference, no, or the input to be given by our invited speaker. At sa darating na Sabado, it's Father Matthew. So tapos after 1 hour of reflection and talk, so i-expose po natin ang ating Blessed Sacrament for silent prayer and communal prayer. Then at 5:30, the invited speaker
will be the one to preside over in the Eucharistic celebration. So yun po, ganun po tatakbo ang bawat Sabado. At ulitin po, ito po ay hindi lamang sa lahat ng mga members and officers of different ministries and organizations, but we are opening this to everyone. So please bring your family along with you. This will serve also as our Advent recollection or retreat. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpalain kayong lahat ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, bumayo kayo kagayang kapayapaan dulot ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagmamahal at pagbilikod sa kanilungan, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hindi na po ako magpapagmano dahil ako po ang magbibisa sa Robinsons. Galleria. sa Galleria ng 9 o'clock. Sa isang linggo na lang po. Yes, that. Tayo ay nagdadala